Isa na namang record-breaking goal ang pinupuntirya ni Coach Tim Cone at ang Gilas sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers at ito ay ang unang panalo laban sa team ng New Zealand sa FIBA Asia level na kung saan hindi pa natin nagagawang manalo laban sa team ng New Zealand at narito ang mga laro na kung saan talo nga tayo tatlong sunod noong 2022 at noong 2016 pa ang pinakadikit na score natin laban sa team ng New Zealand at ito ay 80-89 na ganap ang larong ito dito sa ating home court mismo. Ngayong 2024 ay iba naman ang magiging kwento ng Gilas. Meron na silang lineup sistema at winning coach. Record ang nagagawa ni Coach Tim Cone para sa Gilas team. Una na dito ang gold medal ng Gilas sa Asian Games pagkatapos ng 61 years na paghihintay. Ang panalo ng Gilas laban sa team ng Latvia at ang next target ay ang panalo naman laban sa team ng New Zealand. Kumpirmado na nandito na nga sa ating bansa sina Kai Sotto at Dwight Ramos. Sunod na darating naman sina AJ Edo at Carl Tamayo. Excited na tayo na makita ang Gilas team natin sa ensayo at sigurado na titignan nila ang kahinaan ng New Zealand. Malakas ang literal na Big 3 ng New Zealand kung ang basehan natin ay ang laro nila sa kanilang team sa NBL Australia. Tyrell Harrison isang center forward na merong height na 7 feet, Sam Wardenberg isang 6'10 na center forward nga rin at Sam Menenga isang halos nasa 6'10 nga rin na center forward. Sila ang makakatapat ni Kai Sotto, AJ Edo at Junmar Fajardo. Kapag naging maganda rin ang laro ni Japet Aguilar ay posible na maging malaking tulong siya laban sa bigs ng New Zealand dahil may height at athletic nga rin itong si Japet Aguilar. Lamang pa rin ang team ng New Zealand, sila ang may hawak sa upper hand dahil nga sa 0-4 ang record natin, pero alam rin natin na nagbabago na ang takbo ng laro ng kasalukuyang Gilas. Parehong sistema pero hindi ibig sabihin na na-stuck sila sa iilan lamang ng mga plays dahil nag-i-improve palalo ang plays ng Gilas habang tumatagal na sila o pare-parehong players ang naglalaro dahil kada meeting nila ay improvement palagi ang kanilang goal at adjustment para sa kanilang susunod na makakalaban. Kung matatandaan natin ay naging matunog rin ang pangalan ni Naren Sabando at Jordan Heading, mga players na ayos rin para sa mga Pinoy basketball fans. Kung maglalaro sila para sa Gilas team ay walang problema, pero sa ngayon nga ay karamihan sa mga guards natin na original na kabilang sa lineup ni Coach Tim Cone ay healthy na nga at makakapaglaro na sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Balitang-balita ngayon ang pagkakadagdag ni Jordan Heading sa team ng Converge Fiber Xers at alam naman natin na isang solid guard si Jordan Heading. Kayang-kaya ang 1 at 2 tapos two-way player pa nga ang laruan niya, opensa-depensa walang problema. Kung sa talento nga rin ng mga guards ay marami ang mga Pinoy players na magagaling at kung gugustuhin lang nila ay kaya rin nila na umabot sa NBA. Yun nga lang, nagiging komportable na sila dito sa ating liga. Isa sa posibleng naging katulad ni Kawamura ng Japan ay itong si Jason Castro. Noon, sigurado tayo na nagkaroon siya ng offer noon pero yun nga, hindi guaranteed at kagaya ni Kawamura, susubukan na muna siya bago ma-upgrade ang kanyang kontrata. Maganda ang laro ni Jason Castro, isa sa pinakamagaling na point guard na naglaro para sa Gilas team. Nakuha niya ang title na best point guard in Asia noon. Kay Sotto, Junmar at AJ Edu ang mga bigs na talagang aasahan natin sa loob ng paint at sa tulong na rin ng mga fans at sa kanilang malakas na cheer ay dagdag motivation ito para sa ating mga players. Nakikita natin na ang magiging final 12 players ng Gilas ay yung naglaro sa Olympic qualifying tournament. Idagdag natin sina AJ Edu at Scottie Thompson. Kung titignan nga natin ang naging laro ng Gilas laban sa team ng New Zealand noong 2022 ay talagang malayo ang agwat ng score ng New Zealand, 75-92, 106-60, 88-63. Tambakan ang nangyari pero asahan natin na ngayong 2024 ay mas maganda ang maipapakita ng Gilas at nakikita talaga natin na magagawa ng Gilas na kunin ang kanilang first win laban sa team ng New Zealand dito sa ating bansa mismo at sa FIBA Asia Cup qualifiers second window.